Ang sabi po ayun, ang sabi dito, ah, ito po ay mga record ng bank transaction, number of CTR, yung tinatawag po CTR is, ano ba yun? Saglit, meron po kasi akong kodigo dito, eh. Ah, okey. Ang CTR po, ito po ay ayon sa AMLAC, ang sabi po nito ay concerned transaction, while STR, ito po yung mga suspicious transaction. Babasahin ko lang po sa inyo yung table na ito 'no. Ang sabi po dito, ah, sa sa table na ito, meron pong 313 at 317, a total of 630 na total of concerned transaction na finlag po ng AMLAC, both from Sara Duterte Carpio at Manasseh Carpio. Meron din naman daw pong suspicious transaction, a total of 33 sa mag-asawa. And then, ang total amount involved daw po na ifinlag dito ay nagkakahalaga po ng 6.7 billion pesos. Ito po ay cumulative. I think it's around 18 years. 18 years po na cumulative na total amount. At ang total amount inflow, yung pagpasok po ng pera, meron po 4.4 billion pesos, both Sara Duterte and Mans Carpio. Total outflow, yung lumabas naman po na pera sa kanilang accounts for 18 years, nagkakalaga po ng 1.5 billion pesos. Coming from AMLAC, sabi po nila that there is an undetermined inflow and outflow transaction. Kung ima-minus mo yung 4.4 billion sa 1.5 billion, parang lumalagay po na merong 791 million pesos na unaccounted at hindi po alam kung nasaan po ito. Ito'y based sa inilabas at isinumite ng AMLAC dito sa proceedings. Ano pa ba? Ayun, and then I think dito sa numero na ito kaya nga na para nag-solidify yoong mga nilabas na bank account at transaction ni Senator Trillanes kasi sabi nga, ito ay na-verified na merong pagkakaparehas, okay? Pagkakaparehas from, what the AMLAC was saying doon sa mga statement na inilabas ni Senator Trillanes. Um Inuugnay din ni Senator Trillanes na itong mga perang pumasok na ito, um, itong mga pera na pumasok na ito, inuugnay po ni Senator Trillanes na ito po ay nanggaling sa mga illegal activities ng mga Duterte. The question is, siyempre, ito naman po yung mga ebidensya lang naman ano, at hindi naman natin pwedeng sabihin na ito'y totoo o hindi kahit may AMLAC. Kasi po, kung makikita ninyo at maririnig nyo po yung sinabi ng AMLAC, hindi po nila sinasabing itong mga numero na ito nakikita natin sa screen right now, ito po ay pawang dahilan ng mga ah, sabihin na natin corruption allegations against the president. Pero sabi nga ni Congressman Ridon, hindi naman po natin sinasabi na ang Vice President ay corrupt. Ang sinasabi lang po natin that the Vice President already betrayed public trust. Bakit? Kasi kung may mga numerong hindi niya maipaliwanag, may mga numero na kahina-hinala, dapat po ipaliwanag niya, 'di ba? Pero sabi ko nga, ako ang opinyon ko po dito, tamang pag-usapan ito, pero at this point in time, hindi po natin puwedeng sabihin that the Vice President is a corrupt official unless it is proven by Senate kapag siya. Yun po yung aking personal stand here. I just wanted to be fair, ano ba? Yung money trail ng dating pangulo at ng VP ngayon, lahat po yan ay nakatala sa AMLAC. Lahat ng mga concerned transaction that is 500,000 pesos and above, mafa-flag po yan ng AMLAC. Pero tandaan niyo po, AMLAC was saying nung nagsalita po sila sa proceedings that they cannot confirm that these are illegal transaction or sabihin na nating corruption
transactions that can lead to corruption issues. Hindi po nila masasabi yan. Kasi kaya nga sinasabi lang concerned or suspicious. Pero hindi naman nila sinasabi illegal. Okay? So we need to be careful with the words that we're saying. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.